Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakilala sa isang batang babae na nagngangalang Anna, na nakatira sa isang attic kasama ang kanyang ama na si Gabe. Inaalagaan siya nito, pinapakain, at tinuturuan siyang magbasa at magsulat. Ngunit hindi pinapayagang umalis si Anna sa attic. Pinupukaw ni Gabe ang takot sa kanya sa pamamagitan ng mga kwento tungkol sa mga wildlings na may malalaking ngipin at matatalas na kuko na nangangaso ng mga bata sa kagubatan. Sinasabi niya na ang dahilan kung bakit itinatago niya si Anna sa attic ay upang protektahan siya mula sa kanila. Ipinapaliwanag din ni Gabe na silang dalawa na lamang ang natitirang tao sa mundo at lahat ng iba ay namatay na. Lubos na nagtitiwala si Anna sa kanyang ama at hindi kailanman sinubukang lumabas. Lalo na't ang seradura ng pintuan ay may kuryente. Napansin din natin na puro gulay lamang ang ipinapakain sa kanya ni Gabe sa hindi matukoy na dahilan. Isang araw, nanaginip si Anna tungkol sa isang wildling na parang lobo na pinapatay ang isang tao sa kagubatan. Agad siyang nagising mula sa bangungot at nadiskubre ang dugo sa kanyang kama. Natakot siya at tinanong ang kanyang ama kung ano ang nangyayari. Walang kaalam-alam na nagsimula na ang kanyang pagbibinata. Ngunit sinabi ni Gabe na siya ay may matinding sakit at tinurukan siya ng kung anong bagay. Sinasabing ito ay gamot. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang inumin ang gamot na ito araw-araw mula ngayon. At walang alinlangan na pumayag si Anna. Ang eksena ay tumalon sa maraming taon ang lumipas, kung saan makikita si Gabe na dinadalhan si Anna ng cake upang ipagdiwang ang kanyang ika-16 na kaarawan. Gayunpaman, tila sobrang nanghina na si Anna dahil sa araw-araw na pag-inom ng gamot. Tinurukan siya muli ni Gabe, at naniniwala siya na unti-unti na siyang mamamatay. Nakiusap si Anna sa kanyang ama na tapusin na ang kanyang miserableng buhay upang mapunta siya sa mas mabuting lugar. Sa narinig na ito, naging emosyonal si Gabe at kinuha ang baril upang barilin si Anna. Ngunit hindi niya magawang patayin ang kanyang mahal na anak. Kaya sinabi niyang ipikit ang mga mata at binarilang sarili sa bibig. Sa susunod na eksena, nagising si Anna sa isang kama ng ospital. Takot na takot nang makita ang sarili sa isang hindi pamilyar na lugar. Tumakbo siya at umakyat sa bubong ng gusali, kung saan labis siyang namangha sa pagmasdan ng labas ng mundo sa kauna-unahang pagkakataon. Gayunpaman, agad siyang nahuli ng mga staff ng ospital at ibinalik sa kanyang kama. Makalipas ang ilang sandali, dinalaw siya ng isang sheriff na nagngangalang Ellen, na sinabihan siyang huwag matakot. Tinanggal ni Ellen ang mga strap ni Anna at ipinaliwanag na siya ang nakadiskubre sa kanya matapos i-report ng mga kapitbahay ang mga narinig na putok ng baril. Nagtanong si Anna tungkol sa kanyang ama, at dinala siya ni Ellen sa isa pang silid, kung saan makikita si Gabe na himalang buhay pa ngunit naka-life support. Kalaunan, nakipag-usap si Ellen sa isang doktor, na nagbunyag na ang katawan ni Anna ay may mataas na antas ng leuprorelin, na pumihil sa kanya sa pagdadalaga. Ipinaliwanag ng doktor na mayroon itong matinding epekto at walang ebidensya ng kanyang siklo ng regla. Sinabi rin niya na kung nagpatuloy pa ang ganitong sitwasyon ng ilang araw, malamang na namatay na ang bata. Pagkatapos nito, dumating ang isang senior na doktor upang makita si Anna at ipinaalam sa kanya na siya ay dadalhin sa isang halfway house kung saan pansamantala siyang maninirahan. Hindi sang-ayon si Ellen na ikulong ulit si Anna, ngunit hindi siya pinakinggan ng doktor. Nagsimula silang magtalo, ngunit biglang huminto si Anna at sinabing gusto niyang sumama kay Ellen. Pagkatapos nito, umuwi silang dalawa, at ipinaalam ni Ellen kay Anna na mananatili siya sa kanya hanggang sa makuha ang resulta ng DNA test. Habang nasa daan, tinitingnan ni Anna ang paligid ng bayan ng may kuryosidad, habang pinagmamasdan siya ng isang mangangaso na kilala bilang Wolfman. Sa bahay, inihain kay Anna ang isang hamburger, ngunit kinain lamang niya ang karne dahil hindi pa siya nakatikim ng ganitong pagkain. Nakilala rin niya ang nakababatang kapatid ni Ellen na si Ray, na mukhang hindi natutuwa na may bisita sa kanilang bahay. Bago matulog, hiniling ni Anna kay Ellen na isara ang bintana dahil sa takot sa mga wildlings na gumagala sa labas at pumapatay ng mga bata. Inakala ni Ellen na ito ay isang bagay na sinabi ng ama ni Anna sa kanya, at ipinaliwanag na walang mga wildlings. Ngunit nanatiling takot ang dalagita, kaya isinara ni Ellen ang mga bintana at nagdasal si Anna bago makatulog. Nang sumunod na araw, bumisita si Ellen sa dating bahay ni Anna at napansin ang isang guhit sa pader na nagpapakita ng isang wildling na kinakain ang isang bata. Sa mga sumunod na araw, dahan-daang nasanay si Anna sa kanyang bagong buhay at nagkaroon ng magandang samahan kay Ray. Tinuruan siya nito tungkol sa labas ng mundo at ipinakita pa sa kanya ang mga adultong video upang ipaliwanag kung paano nagkakaroon ng mga sanggol. Ilang araw ang lumipas at sa wakas, nagsimula ng magkaregla si Anna. Natakot siya noong una, ngunit ipinaliwanag ni Ellen kung ano yon at sinigurado sa kanya na isa na siyang ganap na babae. Isang araw, dinala ni Ray si Anna sa paaralan, at habang siya ay pumapasok sa klase, pumunta si Anna sa aklatan upang mag-aral. Doon, nakilala niya ang isang sikat na estudyante na nagngangalang Jen, na inimbitahan siya sa isang house party sa gabing yun. Pumayag si Anna at nagsimulang magbasa ng tungkol sa Northern Lights mula sa isang librong nahanap niya sa aklatan. Labis siyang namangha sa tanawing ito at nagkaroon ng matinding pagnanais na masaksihan ito sa totoong buhay.
Pagkatapos ng klase, sinubukan ni Ana hanapin si Ray ngunit sa halip ay nakasalubong niya ang isang bully na nagngangalang Lawrence at ang kaibigan nito. Sinubukan ng dalawa na asarin siya hanggang dumating si Ray at sinimulan ang pagtatalo. Biglang sinuntok ni Lawrence si Ray sa tiyan, ngunit gumanti si Ana at sinuntok ito pabalik. Dahil dito, natakot ang mga bully at agad na umatras. Makalipas ang ilang oras, naglalakad si Ana nang nakapaa sa kagubatan nang makita niya ang isang USA at nakaramdam ng matinding pagnanais na habulin ito. Nagsimula siyang tumakbo ng mabilis ngunit bigla siyang pinigilan ng Wolfman. Iniligtas siya nito mula sa isang patibong ng mga mangangaso na maaaring ikapahamak niya. Kinagabihan, habang nililinis ni Ellen ang mga binti ni Ana, sinabi nito na bumalik na ang resulta ng DNA test, at hindi si Gabe ang tunay niyang ama. Malungkot na ipinaalam ng sheriff na hindi siya maaaring manatili ng matagal sa kanilang bahay dahil ang mga autoridad ay naghahanap ng permanenteng tahanan para sa kanya. Nalungkot si Ana at umakyat sa bubong upang mag-isip. Maya-maya, sumunod sa kanya si Ray. Tinanong niya si Ray kung nakita na ba nito ang Northern Lights, at sumagot ito na hindi pa. Ibinahagi ni Ray na sinabi ng namatay niyang ina na dadalhin siya nito doon balang araw. Habang nag-uusap sila, nakarinig si Ana ng malalayong ingay at napansin niyang mas tumalas ang kanyang pandinig. Tinanong niya si Ray tungkol sa ingay na naririnig, at ipinaliwanag ni Ray na maaaring iyon ang party ni Jen. Naalala ni Ana na inimbitahan siya ni Jen, kaya nagpasya siyang pumunta roon kasama si Ray. Pagdating nila sa lugar, muling sinubukan ni Lawrence na takutin at insultuhan si Ray, ngunit binaliwala lang ito ng dalawa at nagsimulang uminom ng alak. Nagsayaw din sila sa isang romantikong kanta at, nang hindi inaasahan, naghalikan. Biglang nagsimulang damyugo ang bibig ni Ana, kaya tumakbo siya patungo sa banyo. Napansin niya na may ilang ngipin na nahuhulog mula sa kanyang bibig, kaya't natakot siya. Samantala, kumatok si Ray sa pinto ng banyo at tinanong kung okay lang siya. Iminungkahi niya na ihatid siya pauwi, ngunit sa takot, tumakas si Ana sa bintana at tumakbo sa kagubatan. Maya-maya, nakasalubong niya si Lawrence, na marahas na pinunit ang kanyang damit at tinangkang saktan siya. Dahil dito, inisip ni Ana na isa itong wildling, kaya galit siyang lumaban. Pinunit niya ang leeg ni Lawrence gamit ang matutulis ng ngipin, na agad ikinamatay ng binata. Makalipas ang ilang sandali, natauhan si Ana at napagtanto niyang nakapatay siya ng tao. Litong-lito siya, kaya bumalik siya sa dati nilang tahanan at doon nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, naligo si Ana at nagsuot ng mga lumang damit ni Gabe. Pagkatapos ay umalis siya sa bahay at naglakad sa bayan. Hanggang sa makasalubong niya si Ellen, dinala siya ng sheriff pauwi at tinanong kung saan siya nagpunta kagabi. Ipinapakita kung gaano siya nag-alala. Bago pa man makasagot si Ana, dumating si Roger, isa pang sheriff, at sinabi kay Ellen na nawawala si Lawrence mula pa kagabi. Sinabi rin niya na naroon si Lawrence sa parehong party na pinuntahan ni Ana at Ray. Nais ni Roger na tanungin si Ana tungkol dito, ngunit nangako si Ellen na kakausapin niya ang dalagita at pinaalis ang kasama. Pagbalik ni Ellen kay Ana, tinanong niya kung alam ba nito kung nasaan si Lawrence, ngunit hindi sumagot si Ana at nagpatuloy lang sa pagpipinta ng kanyang mga kuko. Biglang dumating si Ray at hiniling na makausap si Ana ng pribado, kaya lumabas si Ellen sa silid. Tinanong ni Ray si Ana kung ano ang nangyari matapos ang party at binalaan siyang huwag gumawa ng padalos-dalos na hakbang, dahil hindi niya ito mapoprotektahan kung sakaling mangyari yon. Tahimik lang si Ana, ngunit napansin ni Ray na marami na sa kanyang mga ngipin ang natanggal. Natakot siya at tinawag ang kanyang kapatid. Sinasabing kailangan nilang dalhin si Ana sa ospital. Habang abala si Ray, sinamantala ni Ana ang pagkakataon para makatakas at tumakbo palabas ng bahay. Dumiretso si Ana sa kagubatan at muling nakita ang Wolfman. Binigyan siya nito ng karne. Nanilapan ni Ana na parang isang mabangis na hayop. Sinuri ng Wolfman ang kanyang mga kuko at ngipin at ipinaalam sa kanya ang nakakagulat na katotohanan. Isa siyang wildling. Ibinunyag ng Wolfman na 16 na taon na ang nakalipas. Tinugis ng mga lokal na mangangaso ang mga wildling sa kanilang lugar para ubusin ang mga ito. Ngunit hindi pala lahat ay napatay. Dahil buhay pa rin siya, itinuro ng Wolfman ang isang kuweba at sinabing naroon ang kanyang ina. Na-excite si Ana at agad na pumasok sa kuweba. Subalit, pagdating niya sa loob, nakita niya ang bungo ng kanyang ina na may butas ng bala. Sa pamamagitan ng isang flashback, nalaman natin na isa si Gabe sa mga lokal na mangangaso na pumatay sa kanyang ina. Ngunit nang makita ni Gabe ang isang sanggol na mukhang tao na umiiyak sa malayo, hindi niya nagawang patayin ito. Sa halip, pinili niyang alagaan si Ana bilang anak at araw-araw na binibigyan ng Luprorelan upang pigilan ang kanyang paglaki at pagkakaroon ng anyo ng isang wildling. Sa kasalukuyan, bumalik si Ana sa ospital at palihim na pinanood si Gabe mula sa malayo. Nang mapansin siya nito, kinabahan si Ana at agad na tumakbo. Pagbalik niya kay Ellen, niyakap niya ito ng mahigpit, ngunit laking gulat niya nang bigla siyang pusasan ng sheriff at ipinaalam na nakita na ang bangkay ni Lawrence malapit sa kanyang mga damit. Humingi ng paumanhin si Ellen at ipinasok si Ana sa kulungan dahil sa pagpatay.
Kinagabihan, binabantayan ni Roger si Anna nang dumating si Gabe upang bisitahin siya matapos makalabas sa ospital. Dito nalaman na si Roger at Gabe ay kapwa-miyembro ng pangkat na pumatay sa mga wildling 16 na taon na ang nakalipas. Kinausap ni Gabe si Anna at ikinwento ang tungkol sa kanyang alagang aso na si Jasper, na nagwala nang dumating siya sa bahay. Inamin ni Gabe na kinailangan niyang patayin ang aso. Isang desisyon na pinagsisisihan pa rin niya. Sinabi niya kay Anna na ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang pagligtas sa kanya, dahil nangako siyang papatayin ang lahat ng wildling. Binigyan ni Gabe si Anna ng isang hiringilya na may nakamamatay na dami ng lupurellen at inutusan siyang gamitin ito. Ngunit tumanggi ang dalagita na mag-iniksyon. Kaya sa galit, umalis si Gabe. Kinaumagahan, dumating si Ellen sa selda ni Anna upang tingnan siya at nadiskubre siyang nakatago sa ilalim ng kama. Binuksan ni Ellen ang selda at nilapitan siya, ngunit mabilis na tumayo si Anna. Ikinandado si Ellen sa loob ng selda, at tumakas. Sa labas, nakita niya si Ray sa sasakyan ng kapatid at hiniling na dalhin siya palayo. Nag-aalala si Ray dahil maaaring makasuhan siya sa pagtulong sa isang pag-anti, ngunit nakumbinsi siya ni Anna. Habang nasa daan, sinabi ni Anna na isa siyang wildling, ngunit hindi ito naintindihan ni Ray. Tinanong siya ni Ray kung saan sila pupunta, at sumagot si Anna, sa Northern Lights. Gayunpaman, huminto si Ray sa sasakyan at ipinaliwanag kay Anna na may tracking device ang kotse at madali silang mahahanap. Sinabihan niyang bumalik sila sa bayan, ngunit tumanggi si Anna at tumakbo sa kagubatan, kaya't sinundan siya ni Ray. Sa gabi, lumangoy si Anna sa isang lawa habang si Ray ay nagsindi ng bonfire upang painitin siya. Inalis ni Ray ang basang damit ni Anna upang patuyuin ito, ngunit biglang niyakap siya ni Anna ng mahigpit. Niyakap din siya ni Ray at napansin ang makapal na buhok na tumutubo sa likod ni Anna, ngunit sinigurado ng dalagita na hindi niya siya sasaktan. Nagpalapit ang dalawa at nagniig sila ng gabing yun. Samantala, nakipagkita si Roger kay Gabe at inakusahan nitong pinalaki ang wildling at siya ang dahilan ng kaguluhang ito. Ibinunyag din niya na nagtatanong si Ellen at hindi niya alam kung ano ang isasagot dito. Gayunpaman, tiniyak ni Gabe sa sheriff na alam niya kung saan nagtatago si Anna at inutusan siyang tipunin ang mga mangangaso. Kinabukasan, nang magising si Anna, napansin niyang halos naging mga kuko na parang pangil ang kanyang mga kuko. Maya-maya, dumating ang ilang mangangaso upang tambangan sila, at aksidenteng tinamaan si Ray sa braso. Tumakas ang magkasintahan para iligtas ang kanilang mga sarili at napilitang tumalon sa isang ilog. Iminungkahi ni Ray na malapit lang ang sasakyan nila at maaari silang maghanap ng kanyang kapatid. Ngunit napagtanto ni Anna na hindi niya maaaring idamay si Ray sa gulong ito. Hiniling niya na magpunta na lang mag-isa si Ray habang siya ay mananatili sa kagubatan. Masakit man sa kalooban ni Ray ang ideya ng pag-iwan sa kanya. Nauunawaan na niya ang sitwasyon ni Anna. Maluha-luha siyang nagpaalam at naglakad papunta sa kalsada, kung saan hindi nagtagal ay nasalubong niya si Ellen. Nagkat ang eksena 3 buwan ang nakalipas, at si Anna ay nananatiling nawawala habang patuloy siyang hinahanap ng mga mangangaso. Makikita natin siya sa malalim na bahagi ng kagubatan, kung saan maitim na ang kanyang balat at may buhok na sa halos lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Isang araw, nakita ni Ray ang mga mangangaso ni Roger na naglalagay ng maraming galon ng gasolina, at inisip niyang hinahanap na nila si Anna. Agad niyang tinawagan si Ellen, at nagdesisyon silang dalawa na sundan ang mga mangangaso. Kinagabihan, dumating sina Roger, Gabe, at ilang mga mangangaso sa kagubatan at sinimulang atakihin si Anna. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, nagawa ni Anna na patumbahin ang ilan sa kanila bago siya muling makatakas. Dumating din si Ellen sa eksena, ngunit hinarap siya ni Roger habang nakatutok ang baril. Inaakusahan siya ng pakikialam sa kanilang gawain. Malapit na sana siyang patayin nang biglang sumulpot si Anna at tinapos si Roger. Ipinakita niya kay Ellen ang kanyang buntis na tiyan bago muling tumakas pabalik sa kanyang taguan. Kinagabihan, nagpa siya ang mga mangangaso na sunugin ang kagubatan upang pilitin si Anna na lumabas o mamatay sa apoy. Nadiskubre ni Anna ang isang lagusan sa kuweba kung saan naroon ang labi ng kanyang ina at sa huli, nakarating siya sa isang bundok. Nang inisip niyang ligtas na siya, bigla siyang tinamaan ng pampatulog na palaso at ang umatake sa kanya ay ang amain niyang si Gabe. Agad na bumagsak si Anna sa lupa, paralisado, habang si Gabe ay nagulat nang makita ang kanyang buntis na tiyan. Ngayon, nais ni Gabe na magsagawa ng cesarean section bago patayin si Anna upang makuha ang kanyang sanggol. Sinimulan niyang hiwain ang tiyan ni Anna, sinasabing kung babae ang anak, papangalanan niya itong Anna. Subalit, ginamit ni Anna ang lahat ng lakas niya upang labanan ang epekto ng gamot at tuluyang nag-anyong mabagsik na wildling. Tinanggal niya ang lalamunan ni Gabe at pinatay ito bago siya mawala ng malay. Ilang sandali pa, nagising si Anna at nakita ang wolfman na tinatahi ang kanyang tiyan. Kinaumagahan, patuloy pa ring hinahanap ni Ellen at Ray si Anna nang makita nila itong tumatakbo patungo sa mga bundok. Agad siyang nawala sa kanilang paningin, at napagtanto nilang mas makakabuti ng hayaan na lang siya. Pagkalipas ng ilang panahon,
Isang ganap na nagbagong anyo na Ana ang naglakbay pahilaga. Yakap-yakap ang kanyang bagong silang na sanggol sa ilalim ng liwanag ng Northern Lights. Bigla niyang narinig ang malayong iyak ng isa pang wildling, na nagpapahiwatig na hindi lang siya ang natitirang buhay sa kanyang lahi.